swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZBB Super Serbisyo. Swakto! 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 Okay, nasa linya na natin si Sheena Disanayake. Angel ba to o Anghel? Ang may-ari po ng Sophia's Kitchen. Sheena, good morning! Good morning! Good morning everyone and to the viewers of Super Radio DZBB. Yes, magandang umaga. Sophia, ano itong Sophia's Kitchen? Kumbaga, ano yung pinaka-specialty mo, anak? Desserts and food tray po ang Sophia's Kitchen. Pero ang bestseller po namin is cream puff and chocolate covered strawberries. Oh, alam mo yung cream puff na sinasabi niyan, yan yung nauuso ngayon, anak eh. Yun yung parang Christmas tree, di ba? Opo. Diba? Parang Christmas tree yun eh. Pero kasi sa iba nakikita ko mahal yan eh. Oh, di ba? Eh, yun sa Sophia's Kitchen ba? Nasa magkano yung ganung parang Christmas tree mo yung na? Yung tower po. Oh, yung tower. Yung tower po, nag-start siya sa 1,650. 1,650. Opo. Gano'ng kalaki yun, anak? Ilang cream puff yun? 12 inches po siya. Nasa 40 to 50 cream puff po. Marami din pala. Malaki-laki na. For party po talaga siya. Pero ang nabalitaan ko, 5 taon mong pinlano. Itong yung negosyo. Kwentuhan mo nga kami. Eh, saan ka ba nagsimula at bakit bigla na gusto ko magnegosyo? Meron ka ba dating trabaho? O nawalan ka bang trabaho? Naapektuhan ba ng pandemya? So, ikwento mo nga sa amin, lahad mo. Bakit 5 years in the making si Sophia Kitchen? Actually po, nag-start ako nung 14 pa lang ako. Nag-start po ako sa printing business. Kaso po nag-end siya kasi nag-abroad po ako, nag-Japan and nag-Dubai po ako. Pagbalik ko po dito, pandemic po nun eh. Di ba po uso yung online selling, online shopping. And then, nag-start po ako sa plants. Usong-uso po yung plants noon. Oo, yung mga plantilla. Plantilla. Oo. Tapos, jewelries po. Nagganong ka din. Ang dami mo din palang sinubukan. O, tapos... Pero iba po pala talaga pagka gusto mo kasing ginagawa mo. Correct. May din po kasi ako magluto-luto. Mm-hmm. Pero nag-start po siya sa bake sushi. Doon po ako nagkaroon ng oven. Okay. Doon nag-bake na po ako noon. So online lang yon kasi panahon yun ng pandemic pa? Opo. Okay. Hat online. And dumami na rin po yung menu doon. Tapos gusto ko po kasi yung idea na may dessert na, may food trays pa. Para all in one. Oo nga naman. Para sa'yo na lahat bibili. No? Hindi pa iba-iba pa. So nagdagdag ka ng produkto. Opo. Pero doon sa prosesong yun, nag-ano ka ba? Bagamat di ba may gano'n naman parang ako, no? Hilig ko din talaga magluto. Pero minsan, parang feeling mo na kinakailangan mo pa, lalo na kung talagang magtatayo ka ng negosyo. So parang feeling mo, hindi ba kinakailangan na magsanay pa ako? So dumaan ka ba sa ganung pagtitraining bago mo tuluyang inulunsad si Sophia's Kitchen? Opo, R&D po talaga. Practice po talaga. And online tutorial din. Na help. YouTube ka din, ano? Pareho tayong dalawa. So unti-unti nadadagdagan ng produkto. So doon mo na nasimulan si Sophia o hindi pa? Doon na po si Sophia sa bake sushi pa lang po. Solo mo siyang negosyo? Okay naman po ngayon busy kasi magbe-bare months na po. Pag nag-start na po ang August, super busy na po talaga. Pero solo mo tong negosyong ito, Sophia? Opo. Kami po ng husband ko. Kayo mag-asawa. Opo. So talagang pag nag-start na ang August, medyo nagsisimula na busy. Opo. Lalo na siguro no pagka magdi-December. Christmas and New Year po, yun po yung busiest month. Pero magkano ang naging puhunan mo sa pagsisimula ng negosyo? Nag-start po kami sa 5K lang. 5K? Pero yun yung sushi bake pa lang? Opo, sushi lang. Tapos nung medyo nag-dessert na po, nag-upgrade po kami sa 50K. Para sa oven, bigger oven, mixer.
Oo. Actually, sa pagnenegosyo, ang mahal talaga gamit, ano? Opo, lalo po ang baking, super Correct. mahal po yung mga tools, Oo. yun, Mm-mm. ingredients. Mhm. Ano yung na-encounter nyo na naging pagsubok sa inyong negosyo nung nagsisimula pa lang kayo? Kasi po, dalawa po yung kids namin eh. Mhm. Mahirap po siyang pagsabayin. Correct. Pero ginagawa namin talaga time management. Mm-mm. Beforehand, ibibake na namin. Tapos next day, i-decorate na namin. Mhm. Pero ikaw, talagang nag-full-time ka na sa negosyo nyo? Full-time ma'am. Oo, full-time business ma'am. Yes, maganda kaya yun, di ba? Sofia, full-time ma'am, full-time businesswoman. Oo Tapos, po. pero si husband may trabaho din na bukod Before- o full-time businessman na din siya? Before po, may workshop. Pero ngayon po siya na yung nagdi-deliver ng mga orders. So siya naman yung Nag-help din po siya. Marunong na po siya mag-bake. Eh. Anong tawag dito? Worth it ba? I mean yung yung nakakaya na matugunan kahit walang katulad doon si husband talagang nag-stop na lang siya para tumulong na lang. Nakakaya bang tugunan yung pangangailangan ng pamilya? Opo. At the same time, magkakasama po kaming family. Mhm. Pero dun sa mga sa aspeto ng pagnenegosyo, hindi naman kasi lahat, 'di ba? Minsan merong mga off-season na tinatawag, 'di ba? So anong ginagawa nyo pag ganun lalo na kung medyo mahina ang kita? On slow days po, general cleaning lang po sa kitchen, new ideas para sa business namin, tsaka rest din po yon. Important po din na may rest ka para sa mga susunod na busy days, okay ka pa. Ang mga busy months talaga yung August hanggang December na yan. Opo. O Yes. tapos Lalo na po ang February. Valentine's Day, di ba? Yung mga ganon. Pero hindi ba siya kasi lalo na dun sa parang tower mo na anong tawag doon? Hip-hop tower. Oo, yung ganung produkto. Hindi ba siya parang nag-aano lang yung may panapanahon na tinatawag? Medyo po, kasi mas in siya sa bare months eh. So, Normal days kasi for gifting lang siya eh. Kasi tower siya. Dapat medyo malaki yung party. Correct. Unless na maghihintay ka ng maraming may birthday. Ano? Opo. So pagka ganon, yung produktong yon nasa-set aside ba? Tapos merong ipinapalit ng produkto Iba na po pwede nyong i-offer? Ganon ba ang ginagawang technique ng Sophia's Kitchen? Yes. Kaya hindi lang po isa yung product namin. We have cakes din po, cupcakes, brownies, French macaron, iba-iba po para hindi masi-zero in a day. Pero kanina may sinabi ka din na nagfo-food tray ka din. Yes po. Ikaw din na nagluluto? Opo, kami po ng husband ko. So si husband marunong din magluto? Yes po. Natuto na din? Natuto na lang po. Natuto na lang din. Ano naman yun sa mga food trays nyo? Yan yung yung magpapadeliver pag merong mga party, no? Opo. Ano naman yun? Meron po kami baked mussels, baked scallops, kani salad, carbonara, palabok, Pinoy style spaghetti, baked mac, lasagna, Shanghai. Yan po. Marami din pala kayong mga produkto, no? Pero pagka yung sa pricing niya, yan, di ba? Isa yan sa mahalaga sa negosyo yung pagpepresyo Sofia So, dumaan din kayo dun sa training kung magkano ba dapat lang ang kailangan kong ipatong o paano ko kukwentahin itong isang tray na to at kung magkano lang ang dapat kong ipatong para sa pagbebenta ko. May ganun bang sistema din kayo sinusunod? Opo, proper costing po kasi pag hindi siya profitable, para ka lang nagpagod, di ba? Kaya important po talaga proper costing sa bawat products. Correct. So natutunan nyo na ding mag-asawa. Para pagbabudget lang din yan sa bahay no, Sophia? Opo. Para sa gastos ng mga anak mo, sa gastos sa bahay, pagbabayad ng bills. So nakaano din yan, nakaayos din yan, di ba? Yes po, proper costing po. Correct. Pero kung ikaw ang tatanungin, ano yung naging
napakalaking inspirasyon mo para magnegosyo? Yung kids ko po. At saka yung mama ko po. Bakit? Kwentuhan mo kami. Kasi po, only child lang po ako. Gusto ko pong yung maging proud siya sa akin. Ayun. Tapos sa mga kids ko naman po, gusto ko yung pag may kailangan sila, mabibigay ko. Para sa ano yun, no? Napakasakit minsan yung pag may hiningi yung anak, di ba? Opo. Totoo yun, ano? Di ba, Joyce? Pag may hiningi, yung magpapaliwanag ka, papaliwanag mo kung bakit hindi pa. Pag ang mga bata naman, turuan mo lang din naman sa kanila, tsaka ipaliwanag mo, maiintindihan naman nila yan di ba? So sa ngayon, masasabi natin na sa ngayon, pag meron ng kailangan ng mga anak, na ibibigay na. Opo. Diba? Also, gusto ko rin po maging inspiration sa mga babae na mother na nasa bahay lang, na kaya nyo rin pong mag-work kahit nasa bahay lang. Correct. At saka wag mo sasabihin na nasa bahay lang. Ang hirap kaya na trabaho sa bahay, no? Alam mo, totoo yun. Ayan, si Joyce, working mom din yan. Mas mapapagod ka sa bahay kaysa sa opisina. Sa totoo lang. Di ba? Pag day off mo, ang trabaho sa bahay walang katapusan. Sa opisina at least 8 oras, di ba? Pero sa bahay endless, sabi nga ni Joyce. Tama ba? Opo, endless work talaga. Di ba? Pero kung ikaw tatanungin ang mga anak mo pagka lumaki, gusto mo din na maging business-minded din sila, katulad mo at ng asawa mo. Yung panganay ko po ngayon nagbe-bake-bake na siya. Gusto niya yung Ilan taon na ba? Magsi-6 na po siya. Pwede. Nakikibake din siya. So nagpapakita ng interes. Interest, bagay kasi siya. kung ano, 'di ba sabi nga nila kung ano nakikita ng bata sa mga matatanda, yun yung ginagaya eh. At saka yun yung natututunan nila, 'di ba? Si husband naman. So sa kanya naman, ano yung pananaw niya dun sa sitwasyon yung ngayon na okay na siya, satisfied na siya, na okay lang, tutulungan kita dito. Ha? Opo. Okay lang sa kanya yun. Big help din po kasi yung Sophia's Kitchen sa daily expenses namin. Correct. Pero dapat meron ka ding sweldo, tsaka si Mister. Di ba? Alam niyo ba yon? Yun yung lagi ko sinasabi dun sa mga na-interview namin. Dapat paswelduhin mo din ang sarili mo. At kasama yan sa expenses ng negosyo mo. Yung sweldo mo, tapos kung yung asawa mo tumutulong din, di yung sweldo din niya, Pero kung siyempre, kung sino mas maraming ginagawa, yun na mas malaki sweldo. Pag konti lang ginagawa din siya, di konti lang sweldo niya. Mas malaki sweldo mo. Di ba? Hindi, pero di ba, may mga ganun din kasi ano din daw yun para yun sa sweldo mo, doon mo naman gagamitin yung gastusin mo sa bahay, Sophia. Yun naman daw yun. Anyway, so kung ikaw ang tatanungin, ano yung maipapayo mo doon sa mga tao na nagnanais din na magkaroon ng kanilang negosyo, Sophia? Mapapayo ko po sa mga gusto mag-business. If may unique business ideas kayo, start nyo na, and dapat willing kayo to learn. Siyempre, dapat profitable yung business, and may enough supplies kayo if may order. Always pray, and everything will follow. Oo naman, di ba? Pero dumaan din, ito may nag-text nga dumaan din daw ba kayo dun sa, ano yung pinaka-lowest point ng inyong negosyo? At papaano kayo naka-rebound? Yan, may nagtatanong. Siguro baka naranasan niya na medyo bumagsak yung negosyo niya. So, kailangan niya ng inspirasyon. Paano daw bumalik ulit at makatayo, Sophia? Actually, hindi siya problema na normal. Meron po kasi kami, ang bestseller namin, chocolate-covered strawberries. Okay. May pagtupunan sa Benguet. Ang nangyari po noon is walang supply ng strawberry. Natake ko na po yung order ng siguro a month, may mga orders na. Kasi advance orders. Correct. Opo, advance orders. Dati po, stress na stress ako. Talagang hanap kung saan saang market. Ang ginawa ko, nag-try po ako. Sabi ko, baka gusto nyo po nag-recommend ako ng other products. Basta mas stress ako dun sa
walang strawberry. Oh. Nag-recommend na lang ako ng ibang product. Correct. Okay, sa stress mo, sarili mo, sa hindi mo naman kasi minsan, katulad doon yung sa strawberry. Totoo naman yon. May mga supply ka na limited sa certain time, di ba? Opo, For example, yung sa strawberry, posible Hindi naasahan. o kaya nagkaroon ng bagyo. O, di ba? Yon, maapektuhan sila. Bagamat season, pero nagkabagyo, so hindi inaasahan yon. So, ang naging fallback mo, mag-o-offer ka na ibang produkto mo. At saka in advance, kumbaga sabihan mo na, at saka kausapin mo na maayos yung mga customer. Kamusta naman? Napapayag mo naman sila. Yes po, napapayag ko naman po sila ng time na yon. August din po yan eh. August din. Kaya pag August... kasi bagyo eh. So pagka August, nag-i-stock ka? Hindi po pwedeng i-stock ang strawberry kasi madali po siyang masira. Pero yung may mga proseso na yung iba fini-freezer nila, may ganun ba? O hindi, kailangan talaga dapat fresh siya? Fresh po yung chocolate-covered strawberries. Hindi po siya pwedeng frozen. Yung mga frozen. So may mga ganun din na mga challenges sa negosyo na dapat mong i-overcome. Diba? Anyway, Sheena, para dun sa mga kapuso natin na interesado sa mga produkto mo, saan ba sila maaaring umorder? We have Instagram po, FB, TikTok, Sophia's Kitchen lang po. Basta type lang nila Sophia's Kitchen. So ulitin mo yung mga produkto mo na ibinibida mo sa ating mga tagapakinig, Sophia. Ano yung iyong box office hit? Cream puff po, French macaron, chocolate-covered strawberries, smash cake, cakes and cupcakes. Yan. At para sa mga food trays mo? For food trays naman po, we have Shanghai, chicken cordon bleu, seafood boil, baked mac, lasagna, Pinoy style spaghetti, carbonara, palabok, baked mussels, baked scallops. Ayan. Sophia, good luck and congratulations. Also, more power. Yan. Also, gusto ko rin po mag-thank you sa... gusto ko po i-take yung opportunity para mag-thank you po sa mommy ko, sa mother ko na siya po kasi nagbigay ng puhunan sa akin nung simula. Naman. And also sa husband ko na laging nagsusupport din, tsaka nag-help sa akin sa kitchen. Yan naman talaga. Maraming salamat. Good luck, Sophia. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. O, diba? Napaka-ano naman ni Sophia. Yung... nagbibigay siya ng inspirasyon para sa isang anak, na gusto mo magtagumpay kasi gusto mo maging proud ng magulang mo sa iyo. 'Di ba? Totoo naman 'yun, no? 'Di ba? Yung para naman sa magulang, napakasarap namang isipin 'yon na ganoon yung pananaw ng iyong anak. O, 'di ba? Anyway, good luck sa iyo. Inyo pong narinig si Sheena Di Sanayake Angel, Sophia's Kitchen. Si Sheena yung may-ari. Ang kanyang kitchen ay Sophia's Kitchen.